Ginagawa mo ba talaga yung mga sinabi mo? Nasa buhay mo ba talaga yung mga salita mo? Kung puro kadada at kabaligtaran naman yung mga pinaggagawa mo, doon pa lang masasabi na unreliable ka. Huwag mo gawing panaginip ang dream. Kayang ipakilala ng bibig mong sarili mo. Kaya kang dalhin sa tagumpay o kapahamakan. Kayang maglabas ng pinakamasakit na katotohanan o pinakamatamis na kasinungalingan. Pero anong silbi ng bibig kung puro salita lang at wala namang nangyayari? Sobrang pangkaraniwang human interaction ng conversations pero sobrang interesting pa rin sa napakaraming paraan. Palitan kayo ng impormasyon, pag-usapan mga sarili nyo, mga gusto nyo, mga bagay sa buhay at kung ano-ano pa. At nagiging mas interesting depende sa tao. Nag-iiba pa nga yung mood at paraan ng pakikipag-usap eh. Syempre, nagre-reflect ang sarili mo sa paraan ng pakikitungo mo sa tao. Bilang mga tao, mahilig naman talaga tayo magsalita, makipag-usap. Kahit yung pinaka-introvert na kilala mo, may isang tao na gustong-gusto niyang kausap. Obvious naman na sa pagsasalita natin communicate anong nilalaman ng utak natin. At obvious din na hindi lahat ng sinasabi ay ginagawa. Sabihin natin yung salita ang thumbnail at yung gawa ang content. Pwede mong i-present yung sarili mo sa pinaka-pleasing na paraan. Pero pagdating sa tunay na content, magkakaalaman na. Nilalaman ba talaga nun yung mga sinabi mo? Baka naman clickbait ka lang. Ginagawa mo ba talaga yung mga sinabi mo? Sinasabuhay mo ba talaga yung mga salita mo? Diyan na pwede magsalita ang mga kilos mo. Kung puro kadada at kabaligtaran naman yung mga pinaggagawa mo, doon pa lang masasabi na unreliable ka. Nananatiling salita ang salitang walang kilos. Minsan ko na nasabing actions speak louder than posts. Kasi social media naman yung platform ng lahat para sa mga gusto nilang sabihin. Hindi ako nagiging bitter, hindi ko pinipigilan ng mga pangarap nyo. Mangarap kayo hanggat gusto nyo, libre yan. In fact, masaya pa akong makita na may ambisyon ng isang tao. Pero pag may pangarap ka, siguraduhin mong may ginagawa kang kilos kahit papano. Wag puro manifest, wag puro claim it, wag puro magiging ganto din ako. Walang masama sa ganun pero mukha kang ewan kung puro ka ganyan at wala ka namang ginagawang kahit ano para mangyari yon. Wag mo gawing panaginip ang dreams. Parang pagdadasal na sana yumaman ka, pero puro ka nangagastos, hindi mo pa minamanage ng ayos yung pera mo. Pagdadasal na sana pumasa ka sa exam, pero wala kang kahit anong balak na buksan yung libro mo maliban na lang kung isang oras na lang bago ang exam. Pagdadasal na sana maging successful ka, pero mas mahaba pa yung oras na nag-i-scroll ka sa TikTok kesa naghahanap ng paraan para mangyari yung gusto mong mangyari. Generally, kung gusto mo gumawa ng kilos pero di mo alam kung paano, sinisimulan yan sa knowledge. Kung may gusto kang mangyari, dapat curious ka sa detalye. Kadalasan kasi outcome lang gusto ng tao, hindi proseso. Kung di mo gusto mapagdaanan yung proseso para sa outcome, ibig sabihin lang nun ay di mo talaga gusto yung sinasabi mong gusto mo. Parang pagtingin sa trabaho para sa magandang sweldo pero ayaw naman yung trabaho. Hindi ko maintindihan paano nangangarap ang tao habang hindi nila gusto yung ginagawa nila at puro sila reklamo. Huwag ganun par. Pag gusto mong may magandang mangyari sa'yo, pipiliin mo talaga yung pagdurusa mo. Kailangan ng coherence sa salita. Di ba ang pangit pakinggan na may gusto kang mangyari pero hindi nangyari kasi wala kang ginawang kahit ano para mangyari yon? Yan, pag-usapan natin yung law of attraction. Basically, pag naniwala kang mangyari ang isang bagay, mangyayari yon. Okay, masasabi kong impressive. Pero pag nangyari talaga, wala naman ako nakikitang masama sa concept na yan. In fact, maganda magkaroon ng positive na pag-iisip na magmotivate sa'yo habang nasa proseso. Pwede ka lang maniwala sa law of attraction kung may kilos kang ginagawa. Faith without action is dead. Alam mo, dapat pag-isipang mabuti ng mga tao yung mga lalabas sa bibig nila. Madalas ka bang mangako? Kasi para mangako, kailangan mo ng malakas sa prinsipyo. Kailangan maging sagrado ng bawat pangako. Kailangan mong panghawakan yung mga salita mo. Kadikit niya ng tiwala eh. Kung di ka maaasahan, nanira ka na nga ng tiwala, nagpaasa ka pa. Kaya hindi ako gumagawa ng pangakong hindi ko kayang tuparin eh. Hindi ko afford mang disappoint. Hindi ako nagbibitaw ng mga salitang hindi ko kayang panghawakan. Malaking kahihiyan sa akin kung hindi ko magawa yung mga sinabi kong gagawin ko. Well, at least sa malalaking bagay, tao ako eh, may limits. Politiko ka ba? Ba't ang dami mong sinasabi na hindi mo ginagawa? Na, of course, alam ko yung dahilan ba't may mga taong may sinasabi na hindi nila ginagawa. Para sa imahe, para maging maganda yung appeal nila sa masa. Pero pag bogus ka, walang kwento yung appeal mo dahil di ka naman maaasahan. Ibang kapangyarihan ng katotohanan sa salita at sa gawa. A man of his words, may reputasyon na sinasabi pa lang alam mo nang mangyayari talaga. Sabihin nating nasa gitna ako ng man of his words at taong puro salita lang.
Medyo parang law of attraction pero sarili kong version. May gusto kong mangyari, sisiguraduhin ko na mangyayari yon. Ayoko na magkaroon ng dopamine hit sa pag-iisip ng mga bagay kapag nangyari na yon. Kumbaga, ini-imagine yung future. No. Kaya wala na ako pinagsasabihan ng mga gusto kong mangyari. Ako lang at ang utak ko. At ang lagi naririnig ng utak, hindi pwedeng hindi to mangyari. Gagawin ko lahat para mangyari to. With that in mind, magkakaroon ako ng calculations ng risk, mga alternatives, lahat ng pwedeng gawin para lang mangyari yon. Matatawag kong rationalized law of attraction. May mga bagay na mahirap sabihin at madaling gawin. The power of action. Sa 5 love language, acts of service ang pinaka-genuine para sa akin. Makakita ka ba naman ng tamad na sumisipag para ipakita yung pagmamahal niya, di ka ba mabibilib? Ewan ko, baka nakukornihan lang talaga ako sa matatamis na salita kaya mas gusto kong kumilos na lang para ipakita yung care ko. Actions ang pinaka-coherent na lingwahe. Magde-deny ka pa ba sa korte pag kuhang-kuha na in 4K yung mga pinaggagawa mo? Makukumbinsi mo ba ang mga tao na mabuting tao ka kung tuwang-tuwa yung demonyo sa mga pinaggagawa mo? Na mas makikilala ka sa mga kilos. Yun lang naman pinaka-point ng video na to. Mas malakas maka-impluwensya ang kilos sa salita, walang kwenta ang salitang walang gawa, at makapangyarihan ang salitang may kasamang gawa. Hindi ako nagmo-motivational speech. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Yun lang. Dices tú, mi tesoro, basta con mirar.